Magandang hapon sa ating lahat. For introduction, nais ko na gamitin itong kasabihan na palasak sa atin. We all know this. Yung salita na time is gold. Yung kataga na time is gold. Not literal na wala naman talagang golden na oras. Meron lang na golden Rolex maybe. But there is no literal na golden time, but it is being used metaphorically, indicating yung preciousness ng oras at pinapakita doon na kinakailangan na i-seize every opportunity to do something that is na kailangan at beneficial. Kung sa mga unbelievers, yung isi-seize nila is the opportunity to enjoy their time on earth with indulgence. Diba? You only live once, so dapat ay gamitin mo na ito. Sa iba naman na mga unbelievers, ito ay guguli ng panahon para magkamal ng kayamanan sa mundong ito. Ngunit sa mga mananampalataya, ang salita at katagang ito ay totoo at ang dapat na layunin nito is magkaroon ng matalinong paggamit ng oras para sa Panginoon. It means to seize every opportunity to do things that counts for eternity. And the background of that is the evilness of this world. Bakit kinakailangan to seize every opportunity for God? It is because the days are evil. Punong-puno ng kasamaan ang mundong ito. At yan ang makikita natin sa challenge ni Apostle Pablo dito sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 21. He's now beginning a new section, and we have entitled this new series, Walking Wisely in the Home. So, basahin natin yung Ephesians chapter 5 verses 15 to 21. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. So ito po ay beginning ng section na ito, and it serves as the introduction dito sa bagong section na ito, which is doon, isa-isahin niya yung household codes. Bibigyan niya ng instruction ang mag-asawa, paano sila makirelate sa isa't isa, ang tatay at ang mga anak, or ang mga magulang at ang mga anak, and even masters and bondservants, how they relate with each other. So, ito, primarily, ang focus would be in the home, but here sa introduction ay magbibigay muna siya ng napakahalaga na paalala sa kanila. And that is not in the home primarily, but as in the corporate setting sa kanilang gathering. Speaking that, bago dun sa intricacies ng mga buhay sa ating tahanan, sa conflicts ng relationship, maybe sa intricacies ng buhay na yon, ang pinakamahalaga at dapat unahin is the worship ng mga believers. At indicated yung introduction na ito sa word na walk. Binanggit niya ulit yung salitang walk. Dahil, by the way, ang mga section ng mga challenges ni Pablo dito sa Ephesians ay nakakategorize sa walking. Kung natatandaan ninyo, binanggit niya doon sa beginning ng chapter 4, yung walk na in unity. Binanggit niya doon, walk worthily, pero binanggit niya, this is how you walk worthy. You walk in unity, in the unity of the mind. At binanggit niya yung ating unity na magagamit
or magagawa ito by thinking of the many, na napakaraming iisang bagay na nagbubuklod sa ating lahat. That is walking in unity. And then binanggit niya rin at sa nakaraan ay binanggit niya yung walking worthily. That this is in contrast sa walk ng mga Gentiles, we walk na parang nakilala si Yesu Kristo. And the way ng paglakad na yun is by putting off of old self and putting on of the new self. At nag-culminate ito sa walking in love. Yung walking worthily nag-culminate sa walking in love. At pagkatapos nito, binanggit niya yung walking as children of light. And that is our last series, walking as children of light. Doon ay nakita natin, pinagkontra ni Pablo yung darkness at saka yung light. At pinakita niya how ugly immorality is as the manifestation of walking in darkness. Yung immorality, this is so ugly, it will merit the judgment of God, the wrath of God, at hindi sila makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Pero pinakita niya rin, in contrast to that, is the beauty at loveliness ng walking as children of light. We can now discern the will of God, at saka we can be bearers of that light also. The gospel, na hoping that maybe our loved ones and friends at everyone na nakakakita sa ating mga buhay, as we walk in the children of light, pwede rin sila na lumapit hindi sa atin, kundi doon kay Hesus Kristo para maligtas. And that's the beauty of walking in the light. Magkakaroon tayo ng purpose in this life, hindi lang para sa sarili natin, but in the society that we live on. Kaya ngayon ay binanggit niya ulit yung salitang walk, pero ang emphasis ay yung wise living, at ang focus ay yung duties ng mananampalataya sa tahanan. So this is walking wisely in the home. This is now the wise household code of conduct. Papaano yung marunong na pamumuhay sa loob ng tahanan. Kaya ngayon yung ating series, Walking Wisely in the Home. Dito ay i-address niya isa-isa yung relationship ng mag-asawa, ng parents at children, ng bond servants or mga yung mga empleyado at sa kanilang mga employer. Pero bago yon ay i-introduce muna ito ni Pablo by commanding them to carefully watch how they walk because of the dangers they are in. Kinakailangan maging maingat sila because there is danger na kinakaharap sila being in this world. And how is this careful walking should be done? Sinabi doon is being wise. Ano ibig sabihin ng being wise? Being wise is being skilled in finding what is pleasing to the Lord. What is the pleasure of the Lord? Ano yung ikinagagalak at gustong ipagawa ng Diyos on a given situation? That is how they should be walking carefully, being wise. Na katulad sa last point natin nung nakaraan, we should be discerning what is the will of God in every situation. And number 2, sinabi nung we redeem the time. We redeem the time. Ang ibig sabihin ng redeeming the time is buying back up the time for the Lord or buying up the time for the Lord. It is like when Nebuchadnezzar, yung sinabi niya na meron akong sa mga Chaldean, sinabi niya meron akong panaginip at gusto ko na sabihin niyo kung ano yon, interpret niyo yon. At kung hindi, mamamatay kayo. Ang ginawa ng mga Chaldeans is, sabihin mo muna, hari, sa amin kung ano yung panaginip at i-interpret namin. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, I perceive, you're just buying your time before your doom. Gusto niyo lang magkaroon pa ng panahon bago kayo mamatay. And that is buying up time. Ibig sabihin is, you need to buy up, you need to have more time for the Lord. Buying up the time for the Lord. This is making the most of the time. Every
available, taking advantage of every available opportunity. O kaya, saving your time from being lost. And that is to do something profitable for your soul, for eternity. Everything that counts for eternity, ito yung business natin bilang mga mananampalataya living in this sinful world. Bakit? Ang rason is, the days are evil. Katulad si sinabi sa chapter 2, verse 2, that the course of this world is aligned with the devil. The prince of the power of the air, we live according sa kanyang kalooban, sa devil na yon. Kaya itong ang picture dito, yung buhay pananampalataya sa mundong ito ay parang lupain na punong-puno ng landmines. You know, landmines sa gera, mga nakabaon na mga bomba na pag natapakan ay sasabog at mamamatay yung nakatapak doon. Na konting maling hakbang lang ay may bombang pwedeng matapakan at sila'y mapahamak. That's the picture of us here in the world na punong-puno ng dangers. Marami ang dangers sa social media, marami ang dangers na influence sa ating society na pwede tayong ma-influensya ng kanilang mga maling paniniwala na okay lang ang sexual immorality, okay lang ang ganito, you indulge with this, it is good for you. Those things are the dangers that we are in because of this sinful and evil world. Ang mundo ay puno ng kasamaan, kaya sa ganitong kalagayan, hinahamon sila ni Pablo na maging marunong sa paggamit ng oras para sa Panginoon. Gamitin nyo, you redeem time. You buy more time, not in indulgence, but for the Lord. Kaya nga ang message na pwede natin kunin dito as believers, living in a world full of evil, we should wisely use our time for the Lord. Kung tayo bilang mga mananampalataya na naninirahan sa mundong puno ng kasamaan, dapat nating gamitin ng may karunungan ng ating oras para sa Panginoon upang ma-address ang kasamaan. Ang ibig sabihin din ng buying up time then is to redeem this time from this sinful world, this evil world, na magkaroon tayo ng influence na ma-arrest yung evilness of this world. Kaya upang ma-address ang kasamaan sa mundong ito, meron tayong kailangang gawin para sa Panginoon. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, we cannot be idle. We cannot afford to be idle. Yung walang gagawin. O kaya yung nominal Christian na ginugugol ang oras sa mga hindi kapakipakinabang na bagay imbes sa Diyos. Hindi siya mainit na mainit sa Diyos, hindi rin naman siya malamig na malamig sa Diyos. Ano lang, lukewarm. And that is not a good situation as according sa Revelations chapter 3 or 2, Revelations 1 to 3, na na i-spew, isusuka sila ng Panginoon kung lukewarm sila. So, we cannot be idle. We need to do something to arrest the evil of this world. And because this world is evil, kinakailangang gawin natin ang kapakipakinabang na bagay sa Diyos. Kaya nga, wisely using our time. Dahil habang hindi natin tinatanggal ang legitimate place ng play, entertainment, at taking of rest, there is a danger na mapunta sa excess, Nilikha tayo ng Panginoon to enjoy this the creation. Hindi naman tayo mga robot na gagawin natin. We need to rest. We need to invest also our time sa mga bagay sa mundong ito para sa production, para sa contribution sa society. But there is a danger
na mapunta sa excess yung mga pribilehiyong ito. Dahil sa technology, ay pwedeng sobrang mahook tayo sa mga games, sa entertainment, at maging sa mga pag-enjoy ng nature at ating mga pag-travel. Na mag-spend tayo ng lahat ng oras natin, gugulin natin ang napakahabang oras natin to the neglect of our God-given obligations. Pwede na mahook tayo sa mga bagay na ito. And ganito ang situation nila nung panahon na doon. Kasi those people sa Ephesus, ang mga tao is full of debauch. Yung palungi na pamumuhay doon sa biblical na language sa Tagalog, yung buhay ng prodigal son is tinawag doon na palungi, wasteful na pamumuhay. And they are so prone to that. And we are also. Pwede tayong mahook sa mga bagay na ito to the neglect of our God-given obligations. Pwedeng dahil sa humalingan natin sa mga bagay na ito, hindi natin gawin yung mga Christian duties natin as fathers, mothers, as Christian children to our parents, and as believer, and also as a believing worker na believer para sa Panginoon. And we cannot make any spiritual difference sa mundong ito kung masasayang lang ang oras natin sa Panginoon. So this is yung maagang challenge sa atin. Paano natin ginagamit yung ating time for the Lord? Are we seizing the moment para sa mga eternal na bagay? So tanungin natin yung ating text. How should we use our time wisely for the Lord? Paano nga ba natin gagamitin ng may karunungan ang ating oras para sa Panginoon? Dalawang bagay. Instead of being fools, we should understand the will of the Lord. And number 2, instead of being drunk, we must be filled with the Spirit of the Lord. Una, instead of becoming fools, we should understand the will of the Lord. Dun sa verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Gusto ko na pansinin natin dito na Paul is following his pattern of contrast. He gave the negative command not to be foolish, followed by a positive command to understand God's will. At yung translation dito sa ESV ay hindi masyadong reflective ng original text sa Greek. Sa Greek, ang maganda na ang dapat na translation should be from the Greek, dapat ay hindi yung NB. Sinabi doon, therefore do not be foolish. Hindi dapat be, but becoming, or do not become foolish. So, dapat hindi be, kundi become. Ano yung pinapakita doon? It indicates na possible na mag-enter into a condition of becoming foolish ang mga mananampalataya. Kahit sila ay mga wise na in the eyes of God, pwede rin na mahulog siya doon sa situation wherein he can be foolish. At the moment, pwedeng maging foolish ang isang mananampalataya. Kapag hindi maingat ang mananampalataya, pwede siyang matukso ng Diyos ng mundong ito. Hindi ng eternal God, but the God of this world, si Satan, na maging gamitin yung available na mga resources niya para lansihin tayo at tayo ay maging mga mangmang. Na anong gagawin ang pwedeng gawin? Hindi natin i-apply practically yung natutunan at narinig natin. Yung natututunan natin at narinig natin, hindi natin i-apply. That's foolishness. Gusto mo malaman ng isang foolish na tao? Hindi yung foolish na tao yung innocent at wala siyang alam.
Minsan yung napakatalinong tao na nabubuhay sa mundo, he can be called foolish. Why? Kasi even the knowledge that he has, he cannot do it para sa Panginoon. Hindi niya kaya na i-appropriate yung knowledge na alam niya para sa kapaki-pakinabang na bagay para sa Panginoon. That's foolishness. Kasi ang kahangalan sa Biblia, hindi lang yung walang kaalaman. Kasi nag-uugat yung foolishness sa pag-reject sa Diyos. So ganito yon, dahil ayaw ng tao sa Diyos, either ayaw nilang pakinggan ang katotohanan na mula sa Diyos, or kahit naririnig nila, alam nilang ito yung totoo, pero hindi ito ina-apply sa buhay. And that's the danger comes in our camp. Whenever may naririnig tayo na salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, and we doesn't apply it sa ating mga buhay, that's the time we become foolish. Nagiging fools tayo sa Panginoon. Sila yung sinasabi dun sa Proverbs 1:22 na they despise knowledge. Kinamumuhian nila yung knowledge. Iniiwasan, ayaw i-apply sa kanilang buhay. Ganyan ka-evil ang society mula pa noong panahon ng Ephesians. Sa pangunguna ng Diyos ng mundong ito, ay pinipilit ng mundo na sumalungat sa kalooban ng Diyos. That's foolishness. Ito yung kalooban ng Diyos, pero ang ginagawa ng tao, imbis na sumabay doon, sinasalungat niya. He's going into another direction. Yan ang foolishness na dapat nilang iwasan. At imbes na maging ganito, ay kinakailangang maintindihan yung kalooban ng Diyos. And napaka-fitting nung salitang understand dito. Imbes na maging foolish, ang command ni Pablo is to understand. Kasi ang ibig sabihin ng understand, hindi lang yung maunawaan. Hindi lang yung may maintindihan ka. This is from the Greek word sonesis, na yung sun is, ibig sabihin, union or joining. It is, ang picture nito parang yung joining of two rivers. You see, from another direction, and from different direction, magjo-join siya at walang anumang current na babalik. They are flowing into one direction. Kung papaano yung dalawang ilog na nag-meet ay magiging iisa at magiging iisa ang direksyon, ganoon din ang understanding. It means hindi lang malalaman, kundi umaayon yung kalooban at kilos sa kalooban ng Diyos. And we know na yung will of God dito, it means na yung dinidesire ng Diyos bilang sa kanyang mga anak. Kung ano yung resolve ng Diyos na gawin sa'yo, according sa salita ng Diyos. That is the will of God. At ang understand dito, hindi lang yung, okay, but nag-act ka appropriately doon sa knowledge na yon. Sinusunod mo yung buhay mo doon sa kalooban ng Diyos. So, imbes na maging foolish sa pagsalungat sa kalooban ng Diyos, ay intindihin at sundan ito. That's what Paul is saying. In other words, foolishness, yung evil of this world na pinapaiwas ni Pablo sa kanila. At ang antidote dito ay yung intindihin at magpasakop sa kalooban ng Diyos sa bawat pagkakataon. That is how buying back. That is how you use your time wisely na magpasakop ka sa kalooban ng Diyos in every situation. So the point na pwede natin makuha dito is the antidote for being foolish, like the world, is understanding and submitting to the will of God in every situation. Ang gamot sa pagiging hangal katulad ng mundo ay yung maintindihan at magpasakop sa kalooban ng Diyos sa bawat pagkakataon. Ginamit ko yung word na antidote. It is because ang kasalanan ay lumalaganap sa mundong ito just like a pandemic. At since the fall in Genesis 3, ang naging default ng pamumuhay ng sangkatauhan ay foolish living na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. You remember how Eve was tempted by the serpent?
Pinakita niya, this benevolent God, not really benevolent, but a restrictive, berdugo na Diyos. Ayaw ng Diyos na actually, pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. No, kumbaga, nire-restrict ka ng Diyos doon sa bagay na something wonderful. Hindi sa kasalanan daw, kundi sa something na maganda. Pinapakita ng kaaway from Genesis 3 that yung pagsunod sa Diyos, ito yung illogical path para sa isang tao. So sa chapter 2, dito sa Ephesians chapter 2, binanggit ni Pablo na bago maligtas, ang tao ay patay sa kasalanan. Di ba? Unable to walk in accordance to the will of God. Gusto ko lang ipakita dito how evil, how foolish itong mundo natin na ginagalawan. Binanggit ni Pablo na patay tayo sa kasalanan, unable to walk in accordance to the will of God. At sa halip na lumakad tayo according sa will ng kalooban ng Diyos, sa will ng Diyos, may tatlong influences tayong sinusundan. We follow the curse of this world, we follow the prince of the power of the air, that is Satan, and number 3, we follow the desires of our flesh. Dahil doon ay napaka-imposibleng mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. We don't deserve the blessings of God really. What we deserve is the wrath of God. Kaya nga we are by nature children of God doon sa chapter 2. Dahil dyan, walang effort na kailangan kung gusto nating makiayon sa foolishness na mayroon ang mundong ito. Katulad lang ng stream, ng river, you don't need to wave yung rudder, or hindi mo kailangan na yung magsagwan para lang sumunod doon sa agos. Napaka natural lang na tayo ay makikiayon sa mundong ito. We know yung doctrine ng total depravity, that sin has affected all the faculties of man. Na even though pwede tayong gumawa ng mabuti relatively sa society, but all of this are also tainted with sin, and therefore it cannot merit any salvation or merit something na titingnan ng Diyos at ililigtas niya tayo. So, ang mundong ito ay parang rumaragas ang agos ng tubig na patungo sa direksyon na hindi kanais-nais sa Diyos. Salungat ito sa kalooban ng Diyos na dinedeman ng kanyang katuwiran. At kapag hindi tayo naging maingat sa pamumuhay, kung magiging idle lang tayo sa ating buhay, ay matatangay din tayo sa direksyon ng mundo at doon tayo magiging hangal. Imbes na umayon tayo sa kagustuhan ng Diyos, ay lalakad din tayong taliwas sa gusto niya, katulad ng mundo. You see, dalawang example lang. Una, kung tayo bilang mga mananampalataya, makikiayon sa mundong ito, we don't have to do anything. Ang mangyayari sa atin is, masasanay din tayong sumunod sa kanilang katwiran na ayaw makinig sa mga wise advice. Ang mga pakikinggan lang natin, something na makakapagpagaan ng ating kalooban, makakapagkiliti ng ating ego, something na kung ano man yung sa tingin natin ay maganda. Ang gagawin natin, pag nakarinig tayo ng wise advice, tatakpan natin yung tenga sa mga advices na ito ng ating kapatid. Imbes na ituring ito na advice mula sa Diyos, maaari nating isipin na ito ay malisyosong pangingialam at pagmamurunong ng ating kapatid laban sa atin. Sino ba itong kapatid na to? Mas matalino ako dito, bakit nag-a-advise sa akin? Ganon ang magiging saloobin natin whenever we are being influenced ng tide of yung thinking ng mundong ito. Kasi, at isa pang bagay, minsan dahil sa ego at kayabangan,
sinasadya nating hindi sundin yung wise counsel ng ating kapatid, depende sa estado niya sa kanyang buhay, ano yung, whether tama yon, biblical yon, pero dahil ayaw natin sa tao na yon, we don't want na pinapakialaman tayo ng taong katulad nung na ganon, sinasadya nating hindi makinig, kasi gusto nating patunayan na mali siya at mas matalino tayo sa kanya. Pero dahil sa hindi pakikinig ay lalo tayong napapariwara at napupuno tayo ng mga regrets sa buhay. Yan ang kahangalan na nasa mundo. Yan ang kahangalan na nasa mundo. Ayaw makinig sa mga wise na advices. Pangalawa, sa pangangaral. Sadly, may mga pagkakataon na yung celebrity culture ay pumapasok sa atin, kaya nagiging pihikan tayo sa preacher na pakikinggan natin. Kung hindi si Pas or si brother na ganito ang magpipreach, hindi tayo excited na pakinggan ang pangangaral kasi iniisip natin hindi tayo mabubusog sa salita ng Diyos. That's foolishness. Because yung wisdom na iginawad ng Diyos sa ating mga ninuno, mga forefathers, binanggit na ito, yung Second Helvetic Confession that the preaching of the Word of God is the Word of God. It means kahit na sino ang nangangaral, as long as faithful sa text ang preaching, yan ang salita ng Diyos para sa iyo on that situation. Kaya walang puwang yung celebrity culture dito na gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan, hindi ako a-attend pagka sa ganito ang magpipreach. Kaya naman, we begin to be foolish like the world kung ganito tayo pagdating sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ito lang dalawang bagay na ito yung gusto kong ibigay na bilang mga mananampalataya wherein we can be foolish. Hindi tayo nakikinig sa wise advice and nagiging pihikan tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, these are just two of the few expressions of the many expressions of foolishness na pwede nating kahulugan bilang mga Kristiyano. At ang antidote sa mga ito ay knowing the will of God in that situation and submit to it. Ang marunong na tao ay yung hindi lumalayo, bagkos ay hinahanap yung mga wise advice at pakinggan ito. Hinahanap niya, saan ko ba makikita yung counsel na mabuti? Saan ko ba makikita yung kalooban ng Diyos? Saan ko ba maririnig? And that's none other than the preaching of the Word. Sa gathering natin, as the second point nung preaching natin kanina have said, yung dito sa gathering natin, dito na-address yung ating tendency to be cold with God, yung tendency natin for apostasy. Ganon din, ang marunong na tao ay taimtim na binabasa at pinakikinggan ang salita ng Diyos, whether private reading or meditation and public preaching of the Word. At yung pakikinig na yon ang magdudulot ng pagbabago ng buhay. Doon nakukuha yung wisdom. Doon nakukuha yung kalooban ng Diyos. So the challenge for us is, when faced with every decision, be wise by seeking the will of God wherever it may be found. You go sa isang tao na pwedeng makakuha ka ng wisdom. O kaya you go into a place wherein maririnig mo ano yung kalooban ng Diyos. Kapag naharap sa pagdidesisyon, maging marunong sa pamamagitan ng paghahanap ng kalooban ng Diyos kung saan man ito matatagpuan. Definitely hindi ito matatagpuan sa mundo kasi ang advice ng mundo ay una, basta kung saan ka masaya at yun ang piliin mo. Napakadelikado nito, as Proverbs 14:12 have said, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Kaya hindi magandang advice yung sundin mo lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kung ano yung sa tingin mo, doon ka magiging masaya, yun ang gawin mo. That's not
always true. Delikado yung ganong advice. O kaya yung advice na follow your heart. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Ito yung mahalaga. Who can know it? Dahil sobrang madaya ang puso, kahit ikaw mismo hindi mo maintindihan, hindi mo mahalata na dinadaya ka pala ng puso mo. That's why you don't always need to follow your heart. So maging marunong tayo sa paghahanap ng resources kung saan matatagpuan ang kalooban ng Diyos. Saan? You always consult your manual guide in life. And what is that? The Bible, the Word of God. Ito yung manual, Christian manual natin. Paano tayo mabubuhay? Itong Ephesians na binabasa natin, ito yung manual ng mga mananampalataya, and we should praise God na mayroong mga ganitong epistle na pinapakita how should we act, how should we walk. We walk in unity, we walk in love, we walk worthily, we walk as children of light, and now we walk as wise children sa ating mga tahanan and even sa ating mga gatherings. So, maging marunong tayo sa paghahanap ng resources kung saan matatagpuan ito. You always consult yung Biblia. Ang Biblia ang lamp sa ating mga hakbangin at liwanag sa ating mga lakbayin. Ang tanong is, binabasa pa ba natin ang salita ng Diyos? Nagme-meditate pa rin ba tayo? Katulad sa ating scripture reading kanina, the blessed man. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Are we foolish enough para na gigising tayo at matatapos ang buong araw natin na hindi man lang natin nasusulyapan ang salita ng Diyos? The wise thing to do is to meditate on the Word of God regularly and daily, consistently. Ina-appreciate mo pa ba ang Lord's Day at naghahangad ka pa rin bang mapakinggan ang salita ng Diyos? Itinuturi mo pa rin bang mas mainam na nandito ka sa tuwing Sunday kaysa sa ibang lugar kasi nandito ang presensya ng Diyos at dito makikinabang ang iyong kaluluwa? And do you still pray sa iyong paghahanap kung ano ang kalooban ng Diyos? Or ginagawa mo na lang ang mga diskarte ayon sa karunungan at sa mga experiences mo? Pinapalibutan mo ba ang sarili mo ng mga godly friends who can guide you and correct you? Or you think sa sarili mo, okay lang, nandiyan naman ang Bible, nandiyan naman ang mga experiences at pinag-aralan ko, I can manage this, nag-aaral naman ako sa Bible school. No, you still need godly friends. Napakahalaga na mayroong pa rin nagka-counsel, nagka-guide, nagko-correct sa atin. Kasi kung tayo na lang sa ating buhay, doon na mayroon tayong mga anggulong di nakikita. Minsan nga hindi natin nakikita how wicked yung mga gestures na, mga buhay natin. May mga anggulo tayo na mayabang pero sa tingin natin, this is just the norm. May mga bagay na ginagawa tayo na akala natin tayo yung standard pero sa tingin pala ng ibang tao, hindi pala maganda. Papalya pala ito. Akala natin gwapong-gwapo tayo at may mga pagmamalaki tayo pero tampulan na pala tayo ng chismisan na alam mo si ganito pala siya umasta. Hindi maganda. So we need godly friends around us. Do you still look for them? Do you still have these friends na mas nakakataas sa atin in spirituality na pwedeng mag-guide sa atin? Or ang mga company lang natin is mga tao na
yung tayo ang bida-bida, tayo ang nakakapag-ano sa kanila. We can be ourselves na sobrang comfortable, walang pagpipigil kasi alam natin they love us at hindi sila magsasalita ng pangit. Ang sasabihin lang nila is mga magagandang bagay para i-please tayo. That's not the kind of friends na lalago tayo. The kind of friends na dapat magkaroon tayo if you want to know the will of God is godly friends na mas spiritual sa atin. Our pastor, our leaders, the persons that we know na malalim ang grasp niya sa theology, malalim ang pagkaintindi niya sa salita ng Diyos, and he can use yung Word of God para magbigay ng yung mga words that are seasoned with salt, na may influence at kaya niyang i-arrest yung kabulukan na meron tayo. Using the Word of God. Inuutosan tayo ni Pablo dito na huwag maging padalos-dalos. Sa halip ay suriing mabuti ang ating mga desisyon at hanapin ang kalooban ng Diyos kung saan man ito pwedeng matagpuan. That's how we use our time wisely. You don't waste your time being in somewhere else na wala naman doon ng wisdom, wala naman doon ng kalooban ng Diyos. That's foolishness. Kaya may it remind us na meron tayong dapat gawin if we want to know the will of God at para maging wise tayo. Pangalawa, instead of being drunk, we must be filled with the Spirit of the Lord. So Paul contrast doon sa verses 18 to 21. Isang paragraph to sa Greek, na long paragraph, isang cluster ito. Sinabi to, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with our hearts, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. So Paul contrasts being drunk with wine and being filled with the Spirit, pero hindi yun ang emphasis. The emphasis ni Paul is on their accompanying result. The result of being drunk with wine is debauchery, wasteful na pamumuhay. Pero ang pinokus niya, ang gusto niya makita dito, being filled with the Spirit, ito yon. You speak with one another in psalms, hymns, and spiritual songs. And then you sing praises to the Lord. So, gusto ko lang linawin dito, hindi pinagbabawal ni Pablo yung use of alcoholic drink dito, kundi yung paglalasing, yung abuse nitong bagay na ito. Hindi din sinasabi ni Pablo na sila na existing yung drunkenness sa mga believers, na sila mismo nasa banquet at naglalasing sila, o kaya sa kanilang mga worship services, pupunta sila lasing. Walang sinabi si Pablo na ganon. Ang sinasabi lang ni Pablo dito ay yamang sila'y ligtas na, hindi sila dapat mabuhay katulad ng mga unbelievers sa kanilang wasteful at ruinous na pamumuhay, just like being drunk. Katulad sa banqueting with drunkenness and crude joking na talamak sa Ephesians, sa Greco-Roman society nung panahon na yon. Pangatlo na paglilinaw, yung emphasis ng contrast is not with being drunk with wine and being filled with the Spirit, but with what their results are. Ano yung nagiging resulta nito? Sa verses 18 to 21, isa itong long paragraph at meron doon na 5 participles. Ano yung participles? They are action words, verbs sila na nag-a-act as adjectives. So, they are modifying, they are saying something about the subject. So it describes the subject.
Itong mga participles na ito ay dinedescribe yung subject, and that is yung buhay na filled with the Spirit. Sa dinedescribe, ano ba yung buhay na nasa Spirit? Itong mga participles na ito. So ang mga results na ito ay mga results ng buhay na puspos ng banal na Espiritu. Kung yung drunkenness ay nagre-result sa debauchery, maaksaya, at nakakasirang pamumuhay, yung being filled with the Spirit, nagre-result sa napakagandang senaryo. You speak, nagre-result sa pag-awit ng psalms, hymns, and spiritual song. Nagbe-breed ito ng thanksgiving sa Diyos at ng submission sa isa't isa in the church. Itong mga ito ay expressions of joy and gratitude for all that God has done for them. At ang context, katulad lang doon sa chapter 1, verses 1 to 9, or 3 to 14, yung beraka. At ang context nito ay gathered assembly. In other words, in the midst of the world's wasteful life, wise people of God are to seize all the opportunity to gather together in praising God. And that's the point. While the world is wasting and ruining their life, God's people are grabbing every opportunity to gather together in praising and thanking God with submission to one another. Ito yung wise na dapat gawin. We grab every opportunity na mag-gather tayo. Dahil dito, we will praise God, we will thank God for everything that He has done, even sa mga pangit na nangyayari sa paligid natin, sa mga challenges sa ating buhay. We thank God in everything, and then we submit to one another. Habang ang mundo ay sinasayang at sinisira ang kanilang buhay, ang mga tao ng Diyos ay kinukuha ang lahat ng pagkakataon na magsama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos habang nagpapasakop sa isa't isa. So, gusto kong linawin, hindi po sinasabi dito na ito na yung lahat ng dapat gawin ng Kristiyano na lagi na lamang nag-gather at wala na ibang ginagawa. We still need to work and enjoy some time with loved ones at iba pang mga bagay. We still need to do yung mga secular na mga dapat gampanin sa ating buhay. Pero ang sinasabi dito, ito yung consistent at regular na activity ng mga mananampalataya sa tuwing sila ay nagkakaroon ng pagkakataon. Inuulit ko, this should be the consistent and regular activity ng mananampalataya kung sila ay may pagkakataon. Every opportunity, ito yung dapat ginagawa ng mga tao ng Diyos. Whenever there is a call to gather and worship God, the wise thing to do is to be there. Makikita natin yan sa mga participles na ginamit ni Pablo. Yung una at pangalawa at pangatlong participle, dun sa verse 19, binanggit din yung tatlo na participle. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Singing and then making melody to the Lord. Tatlong participle. Addressing one another, singing, tsaka making melody. Itong tatlo na ito, halos walang pinagkaiba. Lalo na patungkol ito sa pag-awit. Ganon din, walang halos pagkakaiba yung imposible po na magkaroon tayo ng lecture dito ng pagkakaiba ng psalms, ng hymns, at saka spiritual songs dahil sa biblical sa Biblia, interchangeable na ginagamit minsan yung hymns or yung psalms sa Old Testament, tinatawag siyang songs. Song of David, o kaya binabanggit din siyang hymns. Kaya interchangeable ginagamit ito, loosely ginagamit, minsan hymns, spiritual songs, minsan psalms. Kaya halos walang pagkakaiba dito. Ang halata lang na pagkakaiba dito, kanino ito ina-address. Doon sa una, addressing one another.
And then sa pangalawa at pangatlong participle, singing and making melody, ginagawa ito to the Lord. Ano ibig sabihin nun? We gather corporately, we sing songs for the edification of one another, and we sing songs not just for them, but we sing song for God. So, ang context dito is gathered worship. Ang una ay pag-awit at pag-encourage sa isa't isa, at yung pangalawa at pangatlo ay directed sa Diyos. Maaring iisang gawain ito na pag-awit ng sama-sama na pinupuri ang Diyos. This is describing ano yung buhay sa Espiritu. And this is what we are doing whenever we are gathered. We sing songs para makita nila ano ba yung kalooban ng Diyos. How beautiful God is. Para mag-minister sa atin in our edification. And also, we offer that praises and spiritual songs para sa Panginoon. So, ang pang-apat na participle, yun sa verse 20, giving thanks always for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Yung giving thanks dito, pang-apat ay pagpapasalamat sa Diyos para sa lahat. Even, sabi doon, para sa lahat. Even trials, persecutions, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, it needed to be addressed in or expressed in thanksgiving. Ang pinapakita dito sa prayer. So again, ang context is sa gathered worship. We pray whenever we gather. And then, ang panglima at panghuli ay submitting to one another out of reverence for Christ. Sa unang basa, parang lahat ay nagsasubmit sa bawat isa to the point na wala na nagiging leader at order dito na wala nang pastor. Pastor, you submit to me, and then I submit to you. So, wala na magiging leader. Pero yung Greek word nito, gusto ko lang nilawin ito kasi parang baka magkaroon ng anarchy dito sa iglesia. Baka nagpo-propose ng anarchy itong text na ito. Pero titingnan natin yung Greek word nito na hupotazo or huputaso. This is to order oneself under a leader. It is the submission of someone in an ordered array to another person who was above the first in some way. Ang sinasabi niya lang dito, there is a structure pa rin sa iglesia wherein we need to submit. Kahit nga yung pastor, minsan kailangan mag-submit pa rin. You treat older men as fathers, di ba? Hindi siya absolute na authority sa lahat ng pagkakataon. There is a structure. We honor yung seniority and then we honor then yung age. Yung age at saka yung God-given structure of authority natin. So it is the submission of someone in an orderly manner. Hindi tayo parang mga katulad ng mga hayop, just like yung mga itik na walang mga leader. Tayo ay tayo ay may coordination sa isa't isa sa pamamagitan ng mga leaders natin. May delegated authority si Kristo sa iglesia at dapat itong kilalanin. Kaya naman sinabi dito, out of reverence to Christ. So whenever merong delegated authority, we need to submit. So hindi ito sinasabi na wala na magiging leader. So lahat ito, yung corporate singing, yung thanksgiving and prayer, and yung ordered submission to one another, saan ito ginagawa? Ito ay ginagawa in the regular gathering during worship service. So, magtatanong siguro kayo, anong place nito? Bakit sinama ni Pablo ito dito sa household codes? Ano yung place ng corporate worship? Actually, this is fitting to set yung tone ng household conduct ng mga mananampalataya na sa intricacy ng kanilang duty sa tahanan. Maybe yung conflict na nangyayari doon, matindi.
dapat maging priority pa rin yung corporate worship. Kahit na may problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa tatay mo, may problema ka sa anak mo, you still need to be in the church. Priority pa rin ang worship service. At ganun din, yung duty nila sa home, pagpapakita yung introduction na ito, na dapat mapangunahan yung duty mo sa home ng pag-worship din sa tahanan. Yung priority of worship, hindi lang sa gathered assembly, kundi sa inyong tahanan. So dahil ang panahon ay puno ng kasamaan, ang wise thing to do ay hindi aksayahin at sirain ang buhay, kundi gamitin ang lahat ng pagkakataon na magpuri sa Diyos in a corporate setting. So hindi pala pag-aaksaya ng panahon ng pagstay mo dito sa iglesia tuwing linggo at even sa prayer meeting. Ito pala yung pinaka-wise decision na ginagawa mo tuwing every week. Kasi bago tayo maging family man and family woman or family person at mga employees na rin, before all that, we are first and foremost worshiper of God. So the challenge is this: be wise by setting our worship service during Lord's Day as our primary mandate before anything else. This is our primary mandate. To set our worship service during Lord's Day na maging primary. Ito yung dapat na maging mandato natin bago sa lahat, pinakamataas sa lahat. Wise na i-prioritize natin ang worship kasi dito na-address dito nababalatan yung ating mga masasamang mga gawain, masasamang ugali. Dito na-address yung evil that is in the world. Kasi tayo mismo nasa-sanctify mula sa mga kabulukang meron tayo. How? Dito tayo kasi nai-instruct ng salita ng Diyos kung paano tayo dapat mabuhay. Dito nasasabi kung paano natin tatanggalin at papatayin yung mga kasalanan na dapat nating i-mortify. Ang church, ang ating spiritual boot camp, kung ang mga sundalo may boot camp na pwede silang mag-practice doon, meron ding boot camp ang mga Kristiyano, and that is the church, wherein we can be recharged at nagsasanay sa muling pakikibaka sa mundo ng kasalanan sa loob ng isang linggo. Itong mundo na kinagalingan natin, last week, itong mundo na ito, nitong nakaraang linggo, punong-puno ng kasamaan. Pagdating natin dito, nagre-recharge tayo at tinetrain natin yung sarili natin to think on eternal things. At bukas, babalik na naman tayo sa mundo. Kaya mahalaga na every Sunday nandito tayo. Kaya dapat ay magpasalamat tayo na binibigay ng Diyos yung desire at perseverance na mag-gather. Again, privilege at gift ng Diyos itong desire mo na nandito ka sa iglesia. Hindi ito dahil gusto mo lang, hindi ito dahil magaling ka, you know all things, and you know na makakabuti ito. Actually, yung knowing mo na yan, yung disposition mo na yan, it comes from God. Kasi kung ikaw lang, mas gustuhin mo siguro na nasa bahay ka lang and you are in your virtual reality playing your COC. Kahit na malayo yung kahit na malayo yung ating pinanggalingan, mayroon pa rin sa atin na tinitiis ang siksikan sa sasakyan at haba ng biyahe para lang makapunta dito. Mayroon pang nagko-commute, may tumatawid pa ng hindi ng ilog kundi baha. Tapos sa kabila pa ng mga problema sa pamilya, sa mga pangangailangan, ay marami sa atin na nagpupumilit na maka-attend pa rin. Thinking na sayang ang oras sa ibang bagay kung hindi tayo sasamba kahit na punong-puno tayo ng dalahin at pasanin sa ating mga buhay.
Kahit na yung problema natin sa pamilya, sa trabaho, sobrang apektado tayo. May conflict ka, nag-resign ka sa trabaho mo because of that conflict and you don't know the future dahil mawawalan ka ng trabaho for a time. At dahil doon, parang feeling mo wala kang ganang umattend. Pero dahil alam mo, you should be in the church, you're dragging your feet para pumunta dito, I'm telling you, yan ang pinaka-wise na gawin mo, na ginagawa mo sa buhay mo, kahit na hindi mo feel because of all those challenges na kinakaharap mo. Yan ang pinaka-wise na ginagawa mo sa buong isang linggo. At magugulat tayo, iba yung dragging your feet papunta dito at pauwi. Uuwi tayo filled with all the blessings from God. Magugulat tayo kasi napakain tayo. Hindi natin alam, pero bigla pa lang ma-address specifically our challenges. What should we do? Ano yung dapat natin gawin? Ang kailangan lang pala is patient, praying, at saka applying of wisdom. What should we do? We never know kung paano i-address ng Diyos yung ating mga problema. Kaya we should be here whenever we are having this opportunity. Naway ma-encourage tayong lahat na magpatuloy sa pagsamba habang may pagkakataon pa tayo. Don't neglect it. Ito ang paraan para i-redeem ang oras para sa Diyos. Sa binanggit kanina, doon sa Hebrews chapter 10, kailangan daw wag nating pabayaan because this is where we steer one another in love. We steer. Kahit on top sa pakikinig ng salita ng Diyos, your presence can steer me na mahalin ng Diyos. Your testimony, our conversations can breed yung mas malalim na pag-ibig sa Diyos at yung hindi pag-forsake sa mundong ito. Kaya never estimate yung makukontribute ng kahit sandali lang or kahit isang maghapon lang na pagsasama-sama natin bilang magkakapatid na sumasamba sa Diyos. Alam niyo si Bonhoeffer, naging palipat-lipat siya ng mga concentration camp bilang prisoner ng Nazi Germany. Away from the gathering of the church, wala siyang kasama na mananampalataya doon sa mga kulungang pinanggalingan niya ni isa. And this is where he wrote yung Life Together. Kasi na-miss niya talaga doon niya na-appreciate how it is when we are gathering together. At nabanggit niya doon, the physical presence of other Christians is a source of incomparable joy and strength to the believer. And that is the wise thing to do. To be filled with that incomparable joy and strength. And that is when we are gathering together bilang mga Kristiyano. Hearing the Word of God and giving encouragement to one another. So, as a conclusion, it is when we begin to apply in our life the truth that we know that we become wise sa ating buhay. Because applying the truth in our life, ibig sabihin, yun yung indication that we really fear the Lord. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Let's pray. Lord, we are grateful sa inyong salita. Tulungan mo kami to be wise in our conduct. Huwag namin pabayaan ang aming mga gatherings, but we should think of ourselves na victorious whenever we do. Na kami ay nandito at uuwi kami dahil dito kami nabubusog. Dito kami napapractice. Dito kami nurture. Thank you for reminding us that we should be in your will. We should always seek where your will can be found
saan namin to makukuha. Tulungan mo kami to be wise people na and then hunger to know what your desire is. Salamat po for these reminders and may we be wise in applying this truth sa aming mga buhay. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.